So we drove 30 minutes away from our house to go to this logging road. And we're gonna sit down and start a fire. So what I'm trying to find right now is this one, that one. Yung nakalagay sa trees, yung pinaka-cover ng trees. Anong tawag doon? Bark, sabi ni Felix. Ito, it's easy to start a fire using this. Ito. And dapat medyo tuyo siya. Mga basa yung nakikita ko. So, ito pa. That's too much. It's not small, very small. You start. Needs to have like an amber here. So we'll just wait. Buti na lang, hindi masyadong malamig. Usually with this kind of weather, it's really cold outside. But because we have sun, it really helps us stay warm here outside. Ayan, sobrang lumalamig na kasi sunset na. Maglakad-lakad lang muna tayo. Pero, tatakot ako baka may cougar or may bear. They're sleeping right now, so probably cougar. Pero, ayun nga guys, no, dito sa Canada, nung nag-start ako ng business, nahihirapan din talaga ako kasi wala akong mapagtanungan. Parang feeling ko mag-isa ako. Tapos hindi ako naiintindihan ng mga kinakausap ko. Parang ganun. Kaya siguro ako gumawa ng channel na to. I mean, matagal ko na naisip na gumawa ng ganito. Para lang ma-share ko yung nasa isip ko, nararamdaman ko, na-experience ko. Kasi baka nga may iba din nakaka-experience yung na-experience ko dito as a business owner. So, hindi ko kino-consider yung sarili ko na may CEO, ganyan. Kasi small business owner lang naman tayo dito sa Canada. Pero we've been doing that since, I think, I quit my job in 2021. So, update lang guys dun sa kinukuha naming lupa dito na papagawan namin ng Airbnb. Tapos, parang wedding venue, ganyan. So, ayun, approve naman kami sa financing line of credit. So, ang plan namin is mag-deposit ng 50%. Yun ang requirement pag Roland. 35 to 50%. So, we decided to put 50%. So, ngayon naasikaso na namin yun. So, another income uli yun sa amin. Pero again, it's a lot of work. And ako, alam ko sa sarili ko na mahirap siya. Pero ganun talaga. 'Di ba? Walang pain, walang gain. So, kailangan mo siyang gawin. And yun pala, pagka business owner ka dito sa Canada, hindi siya yung madali ka makapag-loan agad-agad dito. Like for mortgage or your line of credit, hindi siya ganun kadali. Ang hinahanap sa'yo is notice of assessment for 2 years. And then, kinukuha nila yung average ng ng income mo. So, hindi siya katulad ng pagka-employment, hinahanap lang payslip, 'di ba, COE, okay na. Pag business owner sa atin, mas madami silang requirement na hinihingi. T1 General, hinihingi nila, saka notice of assessment na 2 years. So ngayon, nung nakita yung bangko na, ba't ang liit ng sahod mo, ganyan. Siyempre tayo, matalino tayo. Sabi ko, maliit yung sahod ko kasi hindi ko pinapasahod yung sarili ko ng malaki. Kasi ayaw ko magbayad ng malaking taxes, di ba? So, kinikip ko yung most of the money in my business. So, talagang pagka nagkumausap ka ng bangko, sabihin mo, explain mo na most of your money ay nasa business. Yun, ipapakita mo lahat yun para makita nila na, okay, hindi malaking income nitong business owner na to. Kasi most of the income
ay nandun, nakastay sa business for tax purposes yun, guys. Hindi talaga ako naglalabas ng malaking sahod para sa sarili ko unless kailangan ko, diba? So, hindi naman, kaya kinip natin lahat yung money doon. Kaya ngayon, kahit na humina yung SLE, okay lang, nakakasurvive pa rin tayo, di ba? Kaya yun, guys, build an emergency fund, at least 1 to 2 years siguro, di ba? Na emergency fund. Pag sinabi ko emergency fund, dapat mabayaran mo pa rin yung sahod mo, mabayaran mo pa rin yung mga usual expenses mo, times 12 to 24 months. So, in case na wala kang income this month, tuloy-tuloy pa rin ang business mo. Hindi ka mababangkrap, hindi ka magsasara agad-agad, diba? So, yun. Ito din yung masasabi ko. Siguro lesson ko to, running a business here. In general, siguro kahit hindi lang sa Canada. While you're building your first business in Canada and let's say it's working well, alam mo yun, kumikita na siya, ganyan. You also have to learn how to delegate para you can focus on building another business. Bakit ko nasabi yun? Kasi mahirap din na isa lang ang business mo. Dapat meron ka pang isang business just in case yung isang business mo humina, at least hindi ka lost income, di ba? Or hindi ka babalik sa employment agad-agad. Kailangan mong paghandaan, what if humina siya? Maghandaan nyo siya, guys. Kasi kaya ko kinakaya ngayon na maran pa rin yung SLE, diba? Kasi meron akong ipon. During our time na sobrang malakas talaga siya, talagang ipon ako talaga, guys. Hindi ako magastos pagdating sa business. Napaka low cost lang naman talaga. And right now, pagka humihina, 'di ba? Then kailangan mag-reduce ng expenses mo, 'di ba? So yun yung mga dapat mong isipin pagka magbe-business ka dito sa Canada. And again, i-ready mo rin yung sarili mo just in case na hindi mag-workout, ano ba yung plan B mo, 'di ba? Pero yun nga, sabi ko, mahirap talaga, 'di ba? Pero guys, para makasurvive kayo dito sa Canada at kumita kayo at mabuhay, mag-gain ng wealth, humanap kayo ng ibang paraan talaga para magkaroon ng sources of income pa, hindi lang yung employment nyo. So, nakakita tayo ng comment dito sa YouTube natin na I think he's self-employed, so that's good, diba? So, start with a side hustle muna, and then if you feel like you're ready to give up your employment, then do that. Pero yun nga, you have to be financially ready if gagawin mo man yun.